Maganda itong bago ni Ryan Garcia, Plok. Save our Sonics. College ako nung nangyari to, baka si Ryan high school siya. Save our Sonics. Yan ang malakas na sigaw noong April 13, 2008 sa Key Arena. Ilang sandali bago tumunog ang final buzzer ng huling home game ng Seattle Supersonics. Punong-puno ng emosyon at energy ang sold-out arena na halos nagpaluha kay Kevin Durant, ang rookie superstar ng Sonics noon. Hindi lang yun basta laro. Ito ang huling hiyaw ng isang basketball city na napaka-passionate sa kanilang kupunan. Mula noon, hindi na bumalik ang NBA sa Seattle. Maliban na lang sa ilang preseason games. Isa dito ang exhibition match ng Warriors at Kings noong 2018 kung saan naglaro si KD, ang dapat sanay naging muka ng Sonics franchise. Bagamat may dominant na WNBA team sa Storm at matatag na NFL team sa Seahawks, iba kasi talaga ang karisma ng Sonics sa lungsod. Nag-champion din yan, by the way, baka nabanggit din ni Ryan dito. Sorpresahin mo na lang ako, Mr. Garcia. Sinasabi nga nila, Washington is a basketball state. Iba pa to sa Washington DC, Plok. Washington DC, capital ng USA, nasa silangan. Washington State, malaking state, mas malapit sa Pilipinas. Dito nagmula ang ilan sa mga NBA players, kaya tila isang kasalanan na wala silang sariling team. Oo nga. Masakit para sa mga diehard fans na makita ang pag-usbong ng Baby Thunder sa Oklahoma City noong early 2010s, I can imagine. Team kasi dapat nila yun. Tapos parang kinuha lang sa kanila. Doble kaarap pa nga na hinirang na kampiyon. Ang pangalawang bersyon ng Baby Thunder na pinangungunahan naman ni SGA, very recent example. Team dapat ng Seattle, Washington yun. Hindi mo rin naman masisisi ang OKC ownership at ang NBA. Noon kasi, luma na ang Key Arena at hindi pumayag ang city government sa public funding para sa bagong venue. Dahil dito, nagtapos ang 41-year run ng Sonics sa Emerald City, isang pagkawala na hanggang ngayon ay ramdam ng buong komunidad. Isipin mo na lang kung natuloy ang Sonics-Lakers rivalry sa panahon ni na KD at Brody laban kay Kobe o kahit ngayon kay Luka laban kay SGA. Sabi nga ni Ice Cube, "It was a good day because the Lakers beat the Supersonics." Syempre naman, hindi naman natin masisi ang passion ng OKC fans ngayon. Tinawag pa nga silang Loud City dahil sa tindi ng suporta nila. Pero syempre, iba pa rin ang nostalgic na connection ng Sonics at ng Seattle. At hindi lang to nostalgia, Plok. Sila ang unang pro sports team sa Pacific Northwest at mula pa 1967 bilang isang expansion team ng NBA. Agad silang minahal ng mga tagalungsod kahit dumanas ng hirap noong simula. Eto na nga, nakamit ng Sonics ang kanilang tanging NBA title noong 1979 sa pangunguna ni Lenny Wilkins at Dennis Johnson. Dennis Johnson ba yung naglaro ng may neck brace? Yung ba yun? Yung naging Boston? Sa mga sumunod na dekada, nagpatuloy ang kanilang tagumpay at suportado pa rin ng komunidad. Pagdating ng 90s, naging powerhouse ang tandem ni Gary Payton, Airpat ni GP2 at Shawn Kemp. Umabot pa sa NBA Finals noong 1996. Kaya lang, ang kalaban nila ay ang legendary 72-10 na Chicago Bulls. Ayun laang. Matapos noon, nagbago ang ihip ng hangin. Umalis si Kemp, sinundan ni Payton ang pag-alis. Natin-raid kapalit ni Ray Allen at kalaunan ay si KD na lang ang natira bilang pag-asa noong 2007. Pero nang tuluyang mawala ang Sonics, parang nawalan ng soul ang Seattle. Kaya hanggang ngayon, iisa ang panawagan ng mga fans na bring back our Sonics. Aba, sana sa mga susunod na expansion? Sana sa mga susunod na expansion ng NBA, maibalik din ang Seattle Supersonics sa Washington State. Pagkakaganda na naman by Ryan Garcia. Bago ang website natin, Block, updated dahil nawala na yung playback, chambalero.com. Ay siya, Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia hanggang sa susunod na episode ng Chambalero. Dumalaw ka na rin, Block, sa chambalero.com.